Ang pagiging isang single o solo parent ay hindi po madali. Araw-araw, hinaharap ng mga ito ang hamon at pagsubok sa pagtahak ng kanilang tungkulin bilang magulang at tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. Sila rin ay isang halimbawa ng bayani na patuloy na lumalaban para sa kanilang mga anak at sariling mga pangarap. Tama ka dyan, Audrey, kung kaya't ang mga programa para sa kanilang kapakanan ay napaka-importante. At kaugnay niyan, para ipaliwanag po sa atin kung ano nga ba ang Strengthening Opportunities for Lone Parents o SOLO program, makakapanayan po natin ang Secretary General ng National Council for Solo Parents, si Mr. Red De Guzman. Magandang umaga po, Sir Red. Welcome Morning, po sir. sa RSP. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dito sa atin sa Rise and Shine Pilipinas. Okay, sir, ano po ba ang layunin ng Strengthening Opportunities for Lone Parents o SOLO program at paano po ba ito nakakatulong sa ating bansa? Yes, ito pong program solo, kung tawagin, ay kinunsave at binuo ng Department of Social Welfare and Development Social Technology Bureau. Kasi po, sa ngayon, pag sinabi nating ayuda, kahit sa sektor, kaya hindi lang sa solo parent, ang iniisip natin is yung financial or material na mga bagay. Pero yung pinaka-basic na pangangailangan ng bawat tao, hindi lang na solo parent, which is yung pagkalinga sa sarili o self-care, ay hindi nabibigyan masyado ng pansin. At magkausap nga kami kahapon ni Director Nick at we both agree na this is the right path para sa ating mga solo parents kasi madami sa kanila hanggang ngayon, kahit matagal na panahon na, bit-bit pa rin yung mga trauma at stigma na kanilang naranasan at hindi na-address at hindi na-process yun. So, ito ay nakaka-apekto sa kanilang functionality, sa kanilang effectivity as a parent, sa kanilang effectivity as a person in general. And once naiayos to, sila ay mas magiging productive kasi nakikita rin namin, marami tayong livelihood programs na pinamimigay, hindi lang ang national government, kundi pati ang local government. At marami dito ay after a few months, nagpe-fail sila. Hindi lang a-achieve yung long-term at sustainable goals kasi yun mismong beneficiary ang nag-give up. At ito yung gustong baguhin ng program solo para sa ating mga solo parents na sila ay tumaas ang resiliency at maging mas productive sa kanilang mga pamumuhay. At ano naman po yung mga konkretong hakbang na ginagawa po ng NCSP upang ipatupad po ang mga karapatan ng mga solo parents, lalo na po sa aspekto ng legal protection at kanila pong mga benepisyo, sir? Magandang katanungan po yan, kasi ang isa sa mga benepisyo dapat na natatanggap ng ating mga solo parents is yung free legal assistance. So tayo sa National Council for Solo Parents, isa sa ginagawa natin is we coordinate with the proper government agencies para matulungan. Kasi iba-iba yung concerns. Meron dyan yung sila ay naging biktima ng estafa, meron yung mga naging biktima ng vouchy, so meron yung mga hindi na ibibigay yung kanilang work-related benefits kagaya ng flexible work schedule, yung 7 days parental leave with pay. So ito ngayon, kung sino yung proper government agency, doon natin ikino-course through, ini-endorse natin, sinusulatan natin ng personal yan. At kahit ang kung ang problema, let's say yung implementation side from the local government or from the barangays, ito ay ikino-coordinate natin sa DSWD at sa DILG para magkaroon ng tamang aksyon para sa ating mga solo parents. Okay, sir, bilang isang single parent, syempre hindi lang umiikot sa financial problems ang kinaharap nila, Posible rin itong magkaroon ng psychological effects. Ano po ba yung specific na hakbang na gagawin ng inyong programa para tulungan yung mga solo parent pagdating sa mental health challenges? Yes. Ang maganda po kasi, doon sa technical working group na binuo ng DSWD, kasama kaming mga NGOs, hindi lang po ang National Council for Solo Parents, kasama po dyan ang World Vision. Tapos, ang tinignan po kasi namin, saan ba may pagkukulang in terms of yung personal development ni solo parent, yung kanyang relationship sa kanyang anak,
At at the same time, kasi ang iniisip natin, we're still functioning kasi doon sa isang traditional concept ng pamilya. So hindi pa rin wide acceptance for the solo parent family kung saan nag-iisa ang tumatayong magulang. So ngayon, pinapakita natin sa mga solo parents sa pamamagitan nitong program solo at sa pamamagitan ng iba pang psychosocial interventions na hindi kakulangan sa kanilang mga buhay at hindi rin kakulangan sa buhay ng kanilang mga anak ang pagiging part ng isang solo parent family. Sir Red, ano pa ang mga lugar kung saan isasagawa po yung pilot implementation ng solo program? At paano po ninyo pinaplano ang pagpapalawak po ng saklaw at benepisyo po ng solo program upang mas maabot po ang mas maraming solo parents sa iba't ibang sulok po ng Pilipinas, sir? Siguro it's worth noting na yung ganitong klase ng intervention is talagang innovative in the sense na walang ganitong klase pa na ginagawa ang ating pamahalaan na kung saan si solo parent at yung kanyang anak ay pinagtatagpo sila sa gitna. At the same time, nagkakaroon ng personal inspection na kung saan kailangan mag-develop ang bawat isa. So, noong February 15, nagkaroon po tayo ng launching sa Lapu-Lapu City kay Mayor Chan. At ngayon pong umaga, dito naman po sa Anda, Pangasinan, ay magkakaroon din po ng similar launching and by March 15 sa Panabo City. So, tatlo muna po ang ating ginawang pilot area at ito ay in-identify po ng DSWD as the pilot areas para sa ganun ay ma-fine-tune muna po itong program solo dahil ang kagustuhan niya nila bago magkaroon ng nationwide implementation ay masigurado na yung ating target na ma-address yung psychosocial needs ng solo parent at ng kanilang mga anak ay talagang yun ang makakamit ng ating programa. Okay, sir, sinimulan nyo na rin po na ilunsad sa ibang lugar ang first quarter payout para sa mga qualified solo parents. Paano nyo naman po ito sinusubaybayan para masigurong yung tulong napupunta sa tamang mga benepisyaryo at hindi nauwi sa maling mga kamay? Opo, yan ay legitimate concern palagi yan basta meron tayong mga pondong involved na dapat ang tamang mga benepisyaryo lang ang makakuha. And we would like to commend siyempre ang Puerto Princesa LGU kasi sila po yung kauna-unahan talaga na magpe-pay out ng 1,000 pesos monthly subsidy na naayon sa Republic Act 11861. As far as we know, this will be on February 26. And ang sa atin po, we try to monitor ito sa pamamagitan ng ating mga solo parent organizations mismo on the ground. And kung meron silang nape-perceive na medyo mali, ay nire-reflect po natin kaagad to sa DSWD at sa DILG upang sa ganon ay masigurado talaga na ang perang inilaan ng ating pamahalaan ay yung tamang benepisyaryo lang ang makakatanggap. Sir Red, bukod po sa mga nabanggit po ninyo, ano pa po ang inyong plano para maging mas malawak kung pong maipatupad ang solo program sa buong bansa bago po pumasok ang taong 2025? As we have done in the past, ang pinaka-main program talaga ng National Council for Solo Parents is yung information, dissemination, and education. Dahil ito ang program solo na binuo ng DSWD ay kauna-unahan, kailangan maintindihan ng mga solo parents. Kasi tayo minsan sa Pilipinas, pag nabanggit mo yung psychosocial, medyo may negative implications sa atin na hindi naman sila ang ulo ko, wala naman akong diferensya. We have to explain sa ating mga solo parents na ito ay isang paraan na kasi nakakalimutan na din ng mga solo parents natin yung tinatawag natin na self-care. Kaya nga madalas nagrereklamo sila, pagod na ako, ang hirap ng buhay. Kasi nga, hindi nila nabibigyan yung sarili nila. Nung kahit konting panahon lang, para sa kanilang sariling kaligayahan. Wala namang masama na maging masaya ka rin. So ito yung isa sa mga plano namin na i-address and we are trying to schedule itong iba't ibang mga town hall meetings simula sa National Capital Region para maipaliwanag itong program solo and at the same time ay manawagan sa iba pang mga NGOs na may capacity to help
na kasi sabi nga natin, it takes a village to raise a child. And ito, sa paniniwala natin, the more stakeholders that come in, mas ma-address ang pangangailangan ng ating solo parents at kanilang mga anak. Okay sir, bilang panghuli po, ano po yung dapat asahan ng mga solo parents na suporta na makukuha mula sa National Council for Solo Parents? Well, ang National Council for Solo Parents po ay we work closely with the national government at ilang mga LGUs na talagang open sa pakikipag-partnership sa mga LGOs. So, asahan po ninyo, tuloy-tuloy po ang ating pagmamonitor ng mga programs. Tayo nakikipag-coordinate sa Interagency Coordinating and Monitoring Committee kung saan nagsasama-sama ang iba't ibang national agencies para sa implementation ng mga benepisyo na nakasaad sa batas. At sa part naman natin, tuloy-tuloy din po ang mga programa natin to address itong mga trainees na pangangailangan para to supplement yung livelihood ng ating mga solo parents. Nandiyan yung ating financial literacy programs at yung ating pagtulong in terms of legal consultation at yung assistance sa endorsements sa mga iba't ibang government agencies para matugunan yung pangangailangan ng ating mga solo parents. Well, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng malawak na impormasyon patungkol sa Strengthening Opportunities for Lone Parents o SOLO program. Mr. Red de Guzman, ang Secretary General po ng National Council for Solo Parents. Muli, maraming salamat po, sir. Maraming salamat po sa Rise and Shine Pilipinas.